Ang sulat sa mga Hebreo. Sa mga Hebreo, Kabanata 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila, sapagat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon?" At muli, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak." At muli, nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, "At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos." At sinasabi niya ang tungkol sa mga anghel, "Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy." Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, "Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran, at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa inyong mga kasamahan, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan, at gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa"? Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng nangagmamana ng kaligtasan? Sa mga Hebreo, Kabanata 2. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kanyang sariling kalooban. Sapagat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, "Ano ang tao upang siya'y inyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y inyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel.
Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagat nang pasukin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao, sapagat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit, sapagat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, "Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gainding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagtukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Sa mga Hebreo, Kabanata 3. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya, sapagat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasa'y may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay, sapagat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod, na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan.
Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay, ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka pagmamatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan, samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi ba gayaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? At nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa mga Hebreo, Kabanata 4, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingaang yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, ay muling nagtanggi siya ng isang araw. Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat, ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Yamangang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala,
sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa mga Hebreo, Kabanata 5. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhas ay hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya ay makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaalam at nangamamali. Yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan, at dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos, na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, "Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon." Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay saserdote magpakailanman," ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Pinanganlan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhas ay nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Sa mga Hebreo, Kabanata 6. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahon darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi.
yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan, sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat kung namumunga ng mga tinig at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa, at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo, at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sapagkat ng mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasay hindi niya maipanumpa ang anuman lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili, na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalaing kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako, sapagkat ipinanumpa ng mga tao ang lalong mataas. At sa bawat pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa, upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa. Isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Sa mga Hebreo, Kabanata 7. Sapagkat itong si Melkisedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katuwiran, at saka hari naman sa Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam,
At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham, ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham. At pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumanggap ng 10 bahagi. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. At sa makatuwid bagay, sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng 10 bahagi, ay nagbayad ng 10 bahagi, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek at hindi ibinilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinumay hindi naglilingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula sa Huda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote, at lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melkisedek ay lumitaw ang ibang saserdote, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal, at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos, at yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayon dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niya ang mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman, nang kanyang ihandog ang kanyang sarili
sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Sa mga Hebreo, Kabanata 8. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhasa'y mayroon ng nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na nangaglilingkod sa anyo at anino na mga bagay sa sangkalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa'y siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan, at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan, at ang bawat isa sa kanyang kapatid, na sasabihing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Sa mga Hebreo, Kabanata 9. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanglibutang ito, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kabanang tipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namumulaklak,
at mga tapyas na bato ng tipan. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon ng isa-isa. At sa ganitong paghahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang mga katungkulan. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang nakatayo pa ang unang tabernakulo, na yaoy isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapakasakdal sa sumasamba. Palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan. Kung mamatay ang gumawa, sa ibang paraay walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unamang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing, na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin.
At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa ay pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sa mga Hebreo, Kabanata 10. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan paman ay di maaaring magpakasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan, ay hindi kaya baga nagsipaglikad sila ng paghahandog? Sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapaglinis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan, ay hindi ka nalugod. Na magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunugin buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inialis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanang ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwan ng patayo at naghahandog na madalas ng mga gayunding mga hain na hindi makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na, ito ang tipang gagawin ko sa kanila, pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ng makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.
sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid bagay sa kanyang laman, at yamang maisang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Sapagkat ating nakilala yaong nagsabi, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti." At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata, na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan, at sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Sa mga Hebreo, Kabanata 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos na lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob,
At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging takapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako, nagaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang. Palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na. Ang kasindami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang naaalaala, yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatuwid bagay, yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ang inyong binhi. Naisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanya mga buto. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata.
at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakikita niya ang di nakikita. Sa pananampalataya ay itinawag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya ay nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng sa lupang tuyo, na nang subukin gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya ay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hepte, tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig na mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikibaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang mga iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan, upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot parito na may balat na mga tupat kambing, ng mga salat, nangagpipighati, tinatampalasan, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yunggib, at sa mga lunga ng lupa, at ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sa mga Hebreo, Kabanata 12, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos.
sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga kasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat. Kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makikita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha, sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, at tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita, na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhig na wag nang sa kanila'y salitain pa ang anumang salita, sapagkat hindi matiis ang iniuutos. Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin, at totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pat sinabi ni Moises, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Datapwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinakasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita,
Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayoy nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Sa mga Hebreo, Kabanata 13. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na makapagpapatuloy ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila. Ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugoy dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi. Ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain, ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga, ay nambunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan.
at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor na mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggan tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Datapwat, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral, sapagkat kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Inyong talasasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Siya nawa.